Itinuloy ko na nga pala yung pagkakalas nitong pyesa ng binubuo kong Yamaha MX Carb 125 at para masimulan na nga rin palang i-repaint yung mga metal parts nito, hiniwalay ko na rin tong makina. Habang inaantay nga pala natin matapos yung pagre-repaint ng batalya nitong isa natin binubuo na Yamaha L2, nagbuo muna ako ng panibagong ipapamana. Nasimulan ko na nga pala to kahapon pero hindi ko kasi natapos matanggal lahat ng parts na nakakabit. Kaya ngayong araw, ito yung agenda ko ngayon, yung mapaghiwalay na silang dalawa. Halos sigit kalahati na naman yung nakalas ko rito kahapon kaya hindi na rin to masyadong magtatagal. Kung nakita nyo kahapon yung itsura nito, mukhang napakakinis talaga tignan pero nung natanggal na yung kaha, dito lumabas yung mga libag. Pero sa itsura nito, parang ito na rin yung pinakamakinis na gagawin kong project bike. Bali, tinanggal ko na nga pala yung brake lever nitong cable, tapos bahagya ko lang in-adjust yung adjuster para mahugot natin tong pinaka-cable. Dahil sa nilagyan nga pala ito ng mini driving light ng dating may-ari, kaya marami ring tap dito sa wirings. Kaya pagkatanggal nga pala natin ng socket, niluwagan ko na nga rin pala yung alin nitong susian. Dahil original pa nga pala tong ignition key na nakakabit, wala na akong planong palitan to dahil gumagana pa naman. Hindi pa rin naman ganun kaluma tong motor na to dahil 13 years pa lang naman. Kaya may mga ilang pyesa pa tayong mapapakinabangan. Dahil yung buong harness na nga pala yung plano kong tanggalin ngayon, kaya iniisa-isa ko na nga pala tanggalin lahat ng nakakabit. Kaya niluwagan ko na nga pala yung tornilyuhan nitong rectifier para maisalansan natin na maayos tong harness para isang hugutan na lang mamaya. Kung kayo nga pala yung tatanungin natin, sa tingin nyo anong magandang concept gawin dito kay Project MX Carb? Dahil sa medyo may pagkaastig nga pala yung mukha nito, tingin ko kahit anong concept madali lang bagayan. Dahil nung nakarambuan ko pa nga pala nakuha tong motor na to, kaya nakumpleto ko na rin halos lahat ng pyesang kakailanganin natin. Kaya halos sa araw-arawin natin to para mabilis lang matapos. Yung tipong medyo minadali pero pogi pa rin magiging resulta. Bali, nilawagan ko na nga pala tong wire na nakakabit dito sa starter para mahugot na natin ng isang buo tong buong harness. Medyo nagtigasan na nga rin pala tanggalin tong mga socket sa tagal siguro ng panahon na hindi natatanggal. Yung tipong kahit anong pindot gawin mo dun sa pinaka-lock, hindi talaga matatanggal kung hindi pupersahin. Bali, sinunod ko na nga palang luwagan yung dalawang lock nut nitong tambutso dito sa ilalim. Naka-aftermarket na nga pala siya na tambutso dahil hindi na ito yung stock niya. Mukhang wala rin sa tono yung karburador dahil nagkulay ubi na tong pinaka-elbow ng pipe. Nilawagan ko na nga rin pala yung drain plug nitong radiator para hindi tayo maglawa rito ng kulan. Dito nga pala nakalagay sa ilalim kaya nang natanggal na nga pala natin yung bolt kusa nang tumulo yung kulan. Dahil mukha namang walang butas tong radiator, hindi na tayo magpapalit niyan pero ipapalinis na lang natin para sigurado tayong walang bara. Kaya nung naluwagan ko na nga pala yung clamp nitong radiator, bahagya ko lang tinulak yung mga hose. Tapos inisa-isa ko na nga pala tanggalin yung mga tornilyong nakakabit dyan. Sinimulan ko dito sa may bandang taas. Dahil medyo mahaba yung tornilyong nakalagay, tinanggal ko muna yung passenger footrest saka ako ginamitan ng impact. Binuksan ko na nga rin pala tong rod cover para masilip kung may natitira pang kulan pero na-drain na pala lahat. May konting putik lang dito sa pinakataas pero okay naman yung radiator. Kaya para tuluyang mahugot na nga pala natin to, tinanggal ko na rin yung clamp ng hose na nakakabit saka ako hinata. Mukhang okay pa naman yung mga hose dahil hindi pa malutong, kusa pa kasing bumabalik sa pwesto pagkatapos nating ipitin itong plies. Kaya after nga pala natin mahugot yung radiator, eto nga pala yung bumungad sa akin na condition dito sa likod. Masinsina na paglilinis talaga dahil medyo maraming naipon na lupa. Kaya sinimulan ko na nga pala tanggalin tong dalawang yayamanin na caliper bolt dahil magpapalit nga pala tayo ng bagong caliper pati front shock. Medyo malala na rin kasi yung tagas nitong front shock, sana lang wala pang tama yung pinaka inner tube. Yung mga ganitong klaseng tagas kasi kapag napabayaan, nagagasgasan yung tube, yun yung nagiging dahilan para maging change oil. Bali dito naman tayo pumesto sa kabila, itong side stand naman yung tatanggalin natin kaya sinikwat ko na nga pala yung spring. Dahil sa sobrang tigas na rin ng bolt na nakalagay dyan, ginamitan ko ng impact sabay kontra dun sa may likod. Medyo malala na nga pala yung kalawang ng bushing yan sa loob kaya nispray muna natin na MTX na anti-rust. Tapos binabad ko lang na ilang segundo saka ako pinwera sa tanggalin, buti isang hugot lang natanggal agad. Laking gaan din talaga sa trabaho lalo na kapag may nagagamit kang gantong napakabisang product. At para maihiwalay na nga pala natin sa makina yung batalya, tinanggal ko na nga pala yung tagdalawang tornilyuhan nito na 12-14. Nagtataka lang ako dito sa tornilyuhan niya dahil hindi ganun kahigpit nung tinanggal ko. Mukhang dati nang nahihiwalay yung makina at batalya nito tapos hindi nahigpitan yung pagkakabit. Buti na lang hindi natanggal, kung nagkataon hihiwalay talaga to sa kalsada. Kaya makalipas nga pala ilang minuto, sa wakas moment of truth na, paghihiwalayin muna natin sila pansamantala. Siguradong hindi nila may kilala yung isa't isa kapag pinagbati na ulit natin sila dahil pareho sila magiging makinis ulit. Yung tipong halos magiging brand new itsura kaya magkakaroon sila ng bagong mukha. Dahil nahihiwalay na nga pala natin yung makina, ito namang gulong sa harapan yung tatanggalin natin tsaka yung shock. Nilowered na nga pala tong harapan kaya tag-isang tornilyo na lang yung pinakalock nitong tipos dito sa pinaka-tube. Kaya para matanggal na nga pala natin yung gulong, tinanggal ko muna yung front axle.
Sagana na nga rin pala to ng kalawang sa loob kaya hindi mo na talaga mahugot gamit lang yung kamay mo kaya pinukpok ko muna dito sa kabilang butas. Madali ko lang nahugot yung kaliwang front shock pero dito sa may bandang kanan kinalangan ko muna ng flat screw dito sa pinakatipos saka ko lang siya natanggal. Luluwagan ko na nga rin pala yung tornilyuhan nitong front fender para makalas na rin natin lahat ng kaha. Pero nagtataka ako dito dahil kahit nakakailang pitik na ako nitong impact hindi talaga lumuluwag, parang dumudulas lang. Pagsilip ko dito sa ilalim yung dalawang tornilyuhan pala parehas bilog na. Kaya itong manubela muna yung tatanggalin natin kaya niluwagan ko na nga pala yung lock niya. Inisprayan ko rin ng MTX na anti-rust tong pinakataas para hindi tayo mahirapang humugot. Kaya makalipas lang yung ilang minuto ng pagbababad dito bagya ako nga pala yung tinulak pataas. Sinabayan ko lang ng konting kalog tapos tulak pataas kusa rin natanggal. Naipon na nga pala yung kalawang niya dito sa taas kaya pala medyo makunat na. Kaya para matanggal nga pala natin yung pinakatipos ginamitan nga pala natin itong tools pantanggal dito sa pinakalock. Kaya nang natanggal na nga pala natin lahat ng collar na nakapasok dito sa pinaka-thread, ito nga pala yung sumalubong sa atin na sobrang kalawang. Mukhang tuyong-tuyo na yung grasang nakalagay dito dati dahil ayaw na mahugot nitong tipos kung hindi mo pa itutulak. Inisprayan ko nga muna pala na anti-rust yan saka ako pinokpok ng martilyo pababa. Kaya pala nung ipapasok ko to sa garahe medyo pumapalag talaga yung manubela, yung pala sobrang kalawang na dito sa loob ng mga bearing. Mukhang ito pa yung stock na nakalagay dito, first time pa lang nabuksan. Para maging smooth uli yung manubela nito papalitan natin ng bago yan. Medyo marami-rami pa talaga tayong gagawin dito kaya kung gusto nyo abangan yung magiging itsura nito kita kahit sa susunod na video.